Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat at isang magpalang umaga po sa ating lahat. So ngayon po, ang balitang pandaigdig po na nais ibahagi sa atin ngayon ay tungkol sa bagong patakaran ng Administrasyong Trump sa kasarian at karapatang panrelihiyon. So batid naman po natin na nung nahalal si Pangulong Trump, si Donald Trump, ang isa sa mga nais niya ay magkaroon ng dalawang kasarian lamang sa bansang US. Isang lalaki at isang babae. So ngayon po, ganap na batas na po sa executive order noong January 20, 2025, nilagdaan na po ni Pangulong Trump na ang biological na kasarian lamang po ay babae at lalaki. So, ibig sabihin, sa bansang US, ngayon, kinikilala lamang po ang babae at lalaki sa bansang yun. So, sabi po dito, sa lahat ng patakarang federal po yun. So, ang mangyayari po ngayon, dahil babae at lalaki lamang ang kailangan na kasarian sa bansang US, so, kapag ikaw po ay nasa militar, siyempre po, alabatid naman po natin, hindi naman po hindi sa ating kaalaman na may mga transgender po, tama po na po, di ba? So ngayon sa kanila, kapag transgender ka po at naupo ka or nahalal ka sa mga trabaho katulad ng militar, ikaw po ay tatanggalin na. Dahil sa panunungkulan po ni Donald Trump, lalaki lamang po ang dapat na nasa militar. So ngayon din po, kapag po ikaw ay babae at lalaki at may kakayanan ka naman po na gawin ang isang bagay, ibig sabihin kahit po ikaw ay babae, kung kaya mo pong gawin ang gawain ng isang lalaki, pwede ka pa rin po magtrabaho doon. So wala pong diskriminasyon sa pagitan ng lalaki at babae. So kung kaya mo pong gawin ang trabaho ng isang lalaki, pwede ka pong mag-apply doon. Base po sila ngayon sa skills. So, sa kakayanan na po. So, di ba po, kung mapapansin po natin, noon pang panahon, kapag trabaho lalaki, ang lalaki lamang siya. Kung trabaho pang babae lamang siya. So, hindi po ngayon sa bansang US, kung ang bumbero, kaya na ng babae maging bumbero, magiging bumbero siya. Kung kaya niyang maging sundalo, magiging sundalo siya. So, ibig sabihin, meron pong pantay na karapatan ng babae at lalaki. So, ngayon naman po, di ba po may mga, sa pagdating naman po sa relihiyon, kasi meron po sa bansa, sa state po ng Maryland, noong, susurihin daw po ng US Supreme Court, kasi meron pong isang magulang na, may isang bata po doon, na yung magulang niya, ayaw niya pong ipa-enroll yung kanyang anak doon sa isang eskwelahan na kung saan, pinag-aaralan po yung mga LGBT. So, para sa iba, ito po ay parang nagdi-discriminate ka ba't ayaw ipa-enroll. So ngayon, yung US Supreme Court po, sila po ay tinitingnan po nila yun kasi para po sa magulang na yun, hindi po dapat ituro sa kanyang anak kung ano po yung LGBT. Kasi para po sa kanya, dalawa lang mga kasarian, babae at lalaki. So, ngayon po, may mga pagbabagong nagpapalakas ng mga debate tungkol po dun sa panrelihiyon. Kasi kanya, sa magulang po na yun, siya ay naniniwala na babae at lalaki lamang ang kasarian. So, siya, ayaw niya pong ipa-enroll or ayaw niyang ano yung anak niya dun sa eskwelahan na yun. So, nagkakaroon po ng debate, bakit ayaw mo? So, ngayon po, dahil may batas na or executive order na po na inilabas ang bansang US na pinirmahan na po ni Pangulong Donald Trump na dalawa na lang ang kasarian, babae at lalaki. So, pinag-aaralan po ngayon kung yung kanyang pinaso ay masusulong po. Tapos ngayon, batid naman po natin na tumataas ang tension po sa bansang Pilipinas. So, yung espionage po, ang ibig sabihin po nun ay isang espiya. So, espionahe. Ibig sabihin, sila po yung nagkakalat ng impormasyon na confidential. Sa, kumbaga pagkakalat po ng isang impormasyon na confidential po nasa base sa militar. So, ayun po ay tunggalian sa pampolitika.
So, alam naman po natin na kamakailan, ang alalahanin ng Pilipinas ay umiikot sa isang kaso ng pag-espiya. So, dahil ini-spy po tayo kung paano po tayo, kung paano pinapatakbo ang bansang Pilipinas, pinapatakbo ang bansang Pilipinas. So, batid naman po natin na may mga spy po talaga na galing sa China. Kasi di ba po, di ba po, sa panahon po ni Pangulong Duterte, siya po ay agree sa bansang China. So, syempre po, pagka-agree siya sa mga gusto ng mangyari ng China, meron po yung consequences. Which is, nagkaroon po ng isang spy na galing sa China upang pag-aralan ang militar natin dito sa bansang Pilipinas. So, ayun po yun. So, dahil po dito sa kaso ng mga spies ng China, noong Enero 2025 po, sabi po dito, inaresto po ng NBI ang isang Chinese software engineer. So, Chinese po siya, na si Deng Wanqing. Kasama ang dalawang Filipino driver. So, sila po ay inaakusahan na nag-e-espiya po sa pasilidad ng militar at nagpapadala po ng data sa China. So, natuklasan po ito ng otoridad ng NBI na meron po siyang high-tech na kagamitan na ginagamit upang kumuha ng mga impormasyon po sa ating bansa. Siyempre po, pag sinabi mo militar, ibig sabihin may mga confidential po dyan. Kung paano po yung taktika, if ever po magkaroon tayo ng war. So, lahat po yan ay pinag-aaralan. So, dahil pinag-aaralan po ng ating bansa iyon, meron pong spy. May nag-ispiya po sa ating bansa upang pabagsakin po tayo. So, isa rin po yung sa naisip pa ba rin sa atin, yung tunggalian po sa pampolitika. Kung iisipin po natin, di ba magkaaway po ngayon si VP Sara Duterte po, at saka ang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, meron po silang tunggalian sa pampolitika po ngayon. So, marami pong haka-haka na magkakaroon po ng hindi pagkakaunawan kasi syempre po, kasalukuyan, ang ating pong Vice President ay si VP Sara pa rin po. At ang kanyang anak naman po ay nasa Kongreso. So, kung iisipin po natin, malaki pong epekto yun sa ating bansa. Dahil sa hindi pagkakaroon ng pagkakaisa sa pampolitika, syempre po, nagkakaroon din ng pagkakawatak-watak ang mga tao. Kasi meron pong mga supporter, si VP Sara, kung inyo pong alalahanin, nagkaroon po ng parang rally sa side po ni VP Sara po, di ba? Kumbaga nagkaroon sila ng rally na huwag i-impeach si VP Sara. Pero syempre po, ngayon, pinag-aaralan ng ating Senate kung kailan po yung pag-process ng kanyang impeachment. Syempre, kailangan pa rin po natin dumaan sa tamang proseso kung paano. Pero dahil tayo po ay may kanya-kanya po, ang bawat tao po ay may kanya-kanyang gusto or sinusuportahan, syempre po, maglilid po yun sa pagkawatak-watak. Kasi sa side po ni Sara, sa side po ni VP ay ni President Marcos. So, nagkakaroon po ng komplikado yung sitwasyon ng ating bansa. So, patuloy po na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga pagbabago nito. Kasi kung iisipin po natin, sobra pong malaking epekto sa bawat isa yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa gobyerno. So, gusto po sabihin sa atin ng ating missionary na si Pastor Livio na dapat po natin ipanalangin ang mga simbahan na mamuhay ang lahat ng tao ayon sa orden ng paglikha ng Diyos. So, gayon pa man, hindi sapat ang panalangin po lamang. So, hindi po siya sapat. So, kasama ng panalangin, dapat po natin, dapat daw po tayo magpalaki ang simbahan ng mga banal na pinuno na magpapanatili ng lipunan ayon sa salita ng Diyos. So ngayon po, dahil di ba po may mga children po tayo ngayon, so ibig sabihin po, dapat ipanalangin po natin yung magiging
tayo na magkaroon po tayo ng isang leader na naayon sa kalooban ng Diyos, mawawala po lahat ng kaguluhan. Kasi, di ba po, sabi nga, in prayer, wala pong imposible. So, ibig sabihin ngayon pa lamang po, dahil sa, kumbaga, yung mga kabataan na narito, na nakaupo po dyan at nakikinig, so kailangan po natin silang ipag-pray na maging great leader na naaayon kung ano yung nakasulat sa Bible. So, ayun po yung gustong sabihin sa atin ni Pastor Gideon, na ipanalangin natin lahat ang Pilipinas at magsikap na turuan at gabayan ang ating mga anak o ang bawat kabataan upang sila ay maging mga pinuno ng Diyos na maglilingkod sa ating bansa at sa buong mundo. So, ayun lamang po ang Word News sa araw na ito. So, ngayon po nagkakaroon po tayo ng groupings upang pag-aralan o magbalik tanaw sa nakaraang mensahe at kamustahin po ang buhay ng bawat isa sa buong mundo.